Ito yung sunod, mga kababayan. Ano nga ba yung sunod? Ito na. Bukod sa senador na may staff na nagsasyabo, nagmamariwana sa Senado, kahit may session, ito pa. Isang staff ng senador na naman, panibago. Sobrang arte. Bakit, mga kababayan? Alam nyo, ganito yan. Yung elevator sa Senado, kahit sino dyan pwedeng sumakay. Bukod dyan sa staff ng senador na nagmamariwana, mga kababayan, kahit may session, meron pa palang iba. Meron ding staff ng senador, babae. Galit na galit kapag may sumabay sa kanyang sumakay sa elevator. Babae ito. Diba? Babae, mga kababayan. Sino nga ba ito? Pakinggan ninyo, mga kababayan. Isang babae na staff din ng senador na putang inaakala mo siya may-ari ng elevator na hindi nagpapasakay. Napaka-arte. Hindi po si Gretchen Barreto, hindi naman staff ng Senado yan. Mas malaki pa nga pera ni Gretchen kaysa si senador Gusto niya isolo lang daw niya yung elevator. Ito na. Ayan na. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. Eto. Ano na? Kaya ko pa inisip ko paano ko ikikwento na batong parabola. Ito po isa News 5. Pero hindi. Kulang na oras, diretso na to. Okay, ito na. Pakinggan ninyo Ano na, paano na? Mahiwaga po talaga yung ano na yun. Yung elevator sa Senado. Kasi yung ano yun public elevator yun kahit mga senador, pero tayo natin sabayan Yes. Pwede sumabay. Wala naman yung tipong pagpapawalan ka doon dahil sasakay na si Senator something. Lahat pwedeng sumakay doon. Yes, diba? pwede. From the parking hanggang sa makarating ka doon sa mga upper floors. Nung una, itong nagpunta doon na consultant po ito. Okay. Ng senador? Consultant ito ng gobyerno. Consultant ng gobyerno. Consultant po na ito. Simple to. Yung hindi ito yung magarbo na kumbaga, simple, payak. Casual. Ganong klaseng tao to. Pero consultant ng gobyerno. Pero casual lang yung pumorma. Ito, sino ito May inalata, galing siya doon sa baba. Sabi kasi tayo, umaakit na tayo sa stairs natin ng first level So yung mga may parking o binigyan ng parking ng consultant, sa baba magagaling. Okay. So, ang system po, doon sa mahiwagang elevator na yan, dahil, wala na dapat mahiwaga dyan dahil allowed nga anyone Basta ikaw merong pass ng Senate dyan Makakasakay ka. Ang mahiwaga dyan, kung bakit, kapag itong staff na ito ng senador, ang sumasakay, wala doon kasabay kundi siya lang. Ay, special? Demand na daw ito. Demanding. Senador. So, hindi Staff man lang ng- yung senador. Hindi. Staff niya. Yung staff na yun, masa yun Diba? So, itong staff na to, mga kababayan, pangmasa daw. So, kilala nga. Sino na naman ito? Artista na ba ito? Artista na naman ba? Bukod kay Nadia? Hindi po si Nadia ito, mga kababayan. Bukod kay Nadia Montenegro na nag 2 joints na pinapalib at tinanggi nga na hindi daw siya, wala tayong magawa kung ayaw niya. Meron pang isa na namang staff, artista din. Napaka-arte daw at hindi pumapayag na kapag sumakay ng elevator may kasabay. Gusto niya siya lang mag-isa. Re-elected pa naman to President of Cameroon. Alam na lahat,
urban legend doon. Kasi Ah. meron ng ibang mga nagchichismis doon sa Oo, Senate na oo. ganun nga daw. So yung iba umiiwas na pagka nakita nila yung staff na yun. Opo, Sir hindi na sila Michael. sasabay. Okay. Okay. Ito, hindi wala naman kaalam-alam itong Si consultant. Oo. Oh. Si simple wala, consultant. Simple yan, casual, tsaka walang panahon sa intriga yan. Oo, eh. oo, oo, oo. Diba? Sa atin lang naman, humingi ng balita yun eh. Sino to? Anyway. O tapos, na-experience po nitong consultant na Cindy na ito. Nagkataon po siya'y sumakay at nanonood din po yung staff. Si Ano staff. po, hindi alam ang kagawian, Dor. Sinungitan po siya at pinapaba. Hoy! Ha? Teka lang, teka lang. Isang konsultant ng gobyerno. Sumabay dito sa staff ng isang senador. Sinungitan, pinalabas. Ayaw ko na may kasabay ka. Gusto ko ako lang mag-isa. Di ba? Naku po, mga kababayan. Sino nga ba ito? Ha? Sino nga ba itong staff ng senador? Bukod doon sa staff ng senador na gumagamit ng nagchuchongke sa two joints. Ito naman, staff ng senador. Ayaw may kasabay sa elevator. Kapag may sumakay, lumayas ka. Ayaw kong may kasabay. Ha? Sikat ba tong staff na to? Sikat Ano ba daw? karapatan niya mag-sumit? O, basta hindi siya senador. So mga kapatid, first hand po yun kasi kilala po namin si consultant. At saka, talagang nangyari sa kanya. Ay, grabe. So hindi na po urban legend yun. Totoo pala. Teka lang. Si consultant ba ay lalaki? Babae po. Ay, babae. Ay, hindi. Si consultant, Si consultant kaibigan ko, lalaki. ay lalaki. Lalaki. Pero Si yung staff, staff, ang babae. Babae. Okay. Oh, hula na mga kapatid ha. Sabi sa inyo, hindi naman masyadong meaty. Pero, kaya ko po kinikwento to. Artista ba to? Oh my God. Pag tinanong mo ako ng ganyan, apat agad yung iisipin. Pero, Artista ba daw? Kapag tinanong, apat agad ang iisipin. Yeah? Sir Melvin Villanueva, hindi ko po alam kung sino yan kasi galing lang po ito sa 1PH News ng TV5. Itong staff na to, kapag sinabi daw na artista ba to, syempre apat agad ang isipin. So, pangmasa daw ito. So, kilala. Bukod dun sa staff na nagchuchungki, may staff na ayaw magpasabay sa elevator at pinapalabas. Meron daw itong glam. Ang glam nga nito, nilayasan siya eh. Nilayasan ng glam. Alam naman natin kapag glam, maraming ganyan. Maraming ganyan, may mga glam. Kahit ako, may glam ako dito sa bahay eh. Dalawa pa nga. May ano ako, stylish, may makeup artist. So glam nga. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, bakit ganun? Ang puso ko'y nalilito, ang puso ko. Pagpatuloy natin, ito pa. Hindi kung may ugnayan dun sa hindi, basta alam ko malapit yung elevator sa CR. Sa CR, katabi siya. Oo. Okay. Halos, ganun Yeah. lang siya. So, Paglabas mo elevator, Ayun na. yung CR. Okay. So, ang masasabi ko lang, lesson po yan. Kasi, kaya ako nire-raise siya. Kasi hindi mo alam kung sino nakakasabi mo sa elevator. Tapos magsusungit-sungit ka. O kaya ano yung mga ganyan ka mga aktwasyon na para kang reyna ng, ng GSIS building. Parang reyna ka ng GSIS. Yeah? Parang reyna ka ng Senado na kung saan ayaw magpasabay kapag sumakay ito ng elevator. Naku, nakakasakit ng puso ito at damdamin mga kababayan. Yeah? Ito po ay ibinalita ni Job Francisco, no? Ng 1PH.
para aware lang daw po yung mga sumasakay ng elevator sa Senado, baka makasabay nyo ito at baka palabasin kayo. Na ang capacity naman ng elevator is 7 tao. Pero isa, 2 lang sila ang sasakay. Bodyguard o di kaya asawa niya, sila lang, wala nang iba. Pero ang elevator po talaga, ang capacity ay 7 katao po. Di ba? Sabi ni Ma'am Ederica, si Puso hindi naman staff ng Senate. Anong hindi staff ng Senate? Staff si Puso ng Senate, ma'am. Siya po ay itinalaga ng isang SP. Tawag dito, spouse. President po siya ng SP spouse. Staff po siya. Si Puso, staff din po siya. Spouse yun. Siya po'y re-elected president. Spouse. Kaya staff po siya, mga kababayan. Karinyo lang. Kasi kakatapos lang nung nakaraan. Kaya nga, di ba mga kababayan, nung nakaraan, pinatawag siya sa Malacanang kasi meron siyang tawag dito, trabaho. Kaya nga, kada may session, nandun siya sa Congress, di ba? Kapag may SUNA, invited siya doon. Kasi meron siya, basta may iba siyang term. Siya nga ang humaharap doon sa mga, sa mga diplomat minsan. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, Ma'am Edrica, staff po siya, party po siya ng staff. Di ba? Sa mga hindi nakakaalam. Kaya, Diyos mio Marimar, mga kababayan, nakakaano lang eh. Yeah. A piece of sky, hello po! Ma'am Ka-Vibes, ayan. Kaya alam nyo, ang yayabang na nila, porque may mga power na sila. Ma'am Ems Maka, bago nag-renew si Kilay, sa pagsumpa muna. Nagsumpa muna si Puso. Yeah? Totoo yun, Ma'am Ems Maka. Ito, mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan. Bakit? Ito na, Sara Duterte at Bongo. Tandem daw ito, Sara Duterte Bongo, sa 2028. 2028 election or presidential election. Bakit? Ito mga kababayan, hindi po tayo. Ma'am Narcisa Muring, happy birthday po sa iyo, ma'am. Good health, God bless, and blessings. Mag-ingat ka po palagi, ma'am, and happy birthday po sa iyo, Ma'am Narcisa Muring. And thank you so much and congratulations. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Diba? So ito mga kababayan. Dito tayo kay Sara Duterte at Bongo. Ito po mga kababayan, hindi po tayo gumagawa ng kwento or mga sali-salita. Meron po tayong pruweba na mismong galing sa DDS. Tinatandim na po nila si Bongo at si Sara. Kanino ba ito nang galing? Walang iba kundi kay Harry Roque. Makakaila rin. Ito mga kababayan. Harry Roque. Ito na. Itong Bam Aquino, Robin Padilla. Ito, mga kababayan. Pakinggan niyo si Harry Roque. Magandang umaga po sa inyong lahat, ha? Well, biyernes na po, ha? Pahinga na naman tayo bukas. Ito na. Kami po dito sa Dahig, kami po ay magka-camping. Kami po ay pupunta sa isang isla, 3 hours away from Amsterdam. Meron tayong kaibigan na Pilipina, married to an Indonesian, na merong, hindi naman yate, no? Meron siyang, ewan ko ba kung anong tawag doon, hindi naman talaga malaking yate, pero meron siyang parang boat, at 3 oras yung Ma'am Ems Maka, totoo yan. Isla, no? Pa ako nakakarating doon sa islang yon at actually first time back to nature. Tignan natin kung tayo ating kababayan para sa vice-presidente. Ito na. Siyempre, alam na naman natin kung sino ang napupusuan ng ating mga kababayan bilang vice-presidente. Nangunguna, walang iba kung hindi si Senator Bongo. Na meron siyang 16.2%. Bongo daw. Si Raffy Tulfo na merong 14.9%.
Si Bongo daw ang napupusuan bilang Vice President. Pangalawa daw si Raffy Tulfo. So, mamaya pakinggan ninyo kung sino ang itandem niya kay Bongo. Ito. Si Bam Aquino, 8.4%. Si Robin Padilla, 7.5%. At si Grace po at 6.8%. Cheese Escudero, 5.9%. Amy Marcos, 4.5%. Ontiveros, 4.3%. Kaya mga kababayan, kung napansin ninyo ngayon, instead na magtrabaho itong mga to, mas inuna po nila ang pag-iikot sa iba't ibang bansa. Kung napansin ninyo, hindi sila napapagod mag-ikot. Bakit? Kasi wala naman silang problema kasi, ano yan pera ng gobyerno ang ginagamit nila. Kasi syempre, kapag sinabi mo na, senador ka, may proyekto ka, kailangan mo magpatayo ng ganito, kailangan mag-donate ka ng gamot dito. So syempre, yung pamasahe mo, yung expenses mo, covered yun, refunded yun sa trabaho mo. Di ba, mga kababayan? Sir Cesar, may galab shoutout po dyan, Sir Cesar. Kay Ma'am Lucille Reyes, silo po. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kung napapansin ninyo, itong pag-iikot nila na kunwari tutulong sila, sabay pangangampanya yan. Ang literal talaga na advance campaign para sa 2028, itong ginawa ni Sara. Kasi kung tatanungin mo, nagtatrabaho ba si Sara sa Pilipinas? Hindi po. Ano ba siya? Naserbisyo ba siya sa tao? Hindi po. Yung ginagawa niya pag-iikot na akala mo si Dora the Explorer, advance campaign yan para sa 2028 election. Di ba? Ito pa, mga kababayan. Now, unang-una, ano obserbasyon natin? Ang obserbasyon natin, dito sa top 3, 16.2, at least in top 2 at 14.9, yan po yung tinatawag na statistical tie. Dahil meron pong plus or minus 3% ang mga surveys. So, ibig sabihin, ang mangunguna, kung magkakaroon ng eleksyon ngayon for Vice President, tie pa rin yan for Bongo and Raffy Tulfo. Tapos, kung titignan nyo yung mga susunod, si Bam Aquino, Robin Padilla, Grace Po, Cheese Escudero, Amy Marcos, at Luis Ontiveros, halos lahat sila statistical tie. Ibig sabihin, halos lahat sila may pag-asa na maging vice-presidente. Kasi plus or minus 3%. Bagamat ang nangunguna talaga ay si Bongo at si Raffy Tulfo. Now, syempre, ang obserbasyon natin ay nabago na kasi yung survey pagdating sa pagka-presidente. Dati, halos statistical tie si Inday Sara at saka si Raffy Tulfo. Pero ngayon, ang layo na ni Inday Sara, 31.4, samantalang si Raffy Tulfo, 10.3. So, needless to say, bagamat malayo pang eleksyon, ang trend ay parang lumamig na ang popularidad nitong si Raffy Tulfo para paging presidente. Pero ngayon, nandyan pa rin siya, contender pa rin siya para maging vice-presidente. So, actually, mga kababayan, ito po, sa usapin pong ito, sa ginagawa po ngayon ng mga DDS, wala na kasi silang may content patungkol kay Digong. Wala silang may content patungkol kay Digong kasi alam na po nila sa sarili nila na hindi na makakalaya itong si Duterte, mga kababayan. So, ang bukod tanging magagawa na lang nila para mapagtakpan ay sabihin nila, kung naalala ninyo anong sabi ni Baste, si tatay daw niya okay daw sa loob ng kulungan. Maayos daw ang kalagayan. Walang problema, wala daw sakit kasi sakto naman ang pagamutan. So, yun na lang ang ipinalabas nila, mga kababayan. Bakit? Kasi nga, baka mapaasa na naman itong mga DDS. Alam nyo ba, mga kababayan, ganito ang palusot nila ngayon. Alam natin, mga Pilipino, na si Duterte wala ng pag-asang makauwi yan. Wala ng pag-asang makalabas pa yan sa kulungan. So ngayon, minamind conditioning nila, yung mga putang inang bobong DDS, God bless sa inyong lahat, na si Digong, much better na hindi makauwi sa Pilipinas kasi doon maganda ang kalagayan niya, kumpleto ang paggamutan. Siyempre, mauuto na naman ang mga DDS dyan. Ang sasabihin na naman ng mga DDS, oo nga, mas maganda dyan kasi alam nyo, kami dito mga nagtatrabaho sa Europe, kami nagtatrabaho dito sa Europa, ay advance po talaga ang paggamutan dito. Totoo yan, mga kababayan, correct me if I'm wrong. Kung gaano ka-advance ang paggamutan dyan.
Kasi kung sakali man na ipauwi natin si Tatay Digong, tapos yung pagamutan natin sa Pilipinas, wala din namang saysay. Kung hindi ka kukuha ng private doctor, hindi ka gagaling. Diba? Kung aasa ka lang sa check-up. Diyan kasi sa Europe, pantay lahat ng tao. Ganyan ang ipapalusot nila, mga kababayan. Bakit? Much better na ikulong na lang si Digong dyan kasi mapapagaling siya sa gamutan. Pero, ima-mind conditioning nila yan na instead na ipauwi, no, papaniwalain nila yung mga putang inang bubong DDS, God bless. Diba? Na okay na lang. Di bali na nakakulong, at least magaling siya sa loob, walang sakit, kahit pumayat, healthy. Yun ang isasabi nila. Kung saan which is pinalabas yan ngayon, na si Basti mismo pumunta doon, ngayon lang kasama ni Kitty Duterte, ay magaling daw si Digong. Pinapaniwala nila ang mga putang inang bobong DDS. Naniniwala na naman ang mga DDS. Tapos ngayon, para makalimutan si Digong, para ang mga DDS hindi ma-frustrate, no, dyan sa pag-aalala kay Digong, ito ang panibago nila na ipapakalat ngayon, eleksyon. Di ba? Ang layo pa ng